Probably this is one of the things that the children of God should be passionate about. While I was having my devotions kanina, pinaalalahanan naman ng Panginoon. Tayo na kanyang tinawag, iniligtas, we should think like a son. Kaya nga sabi ni Paul, you have the mind of Christ. Okay? We have the mind of Christ. That means we can understand and we know our Father in heaven, because that's the prayer Jesus taught us. Our Father who art in heaven. Hindi niya sinabing our God o our Creator, our friend, hindi. Our Father. Sabi niyo, our Father. So if we relate to Him, who is our Creator and our King, He is our Father. So, gusto rin niya makirelate sa atin bilang anak. So, every time we approach God and worship God, let's think about, anak ako, tatay ko siya. That's one thing I learned. We think like a son, but we obey like a servant. Ipin niya, we think like a son, but we obey like a servant. No questions asked. Gawin niya, itong linggong to. Think like a son. The Son of the Most High God. And obey. Isipin nyo na ako ay anak ng makapangyarihang Diyos, tagapagmana ng langit at lupa. Pero, pag may sinabi siya, sundin nyo. Walang pero-pero. Nakarinig ako ng kanta sa mix MYX. Mahal kita, pero. May kondisyon. Kay God, hindi. Sinasabi lang ni Lord sa atin, mahal kita, walang pero. Ang kanta ho ni God sa atin, hindi mahal. Alam mo yun, Red? Yung kantang mahal kita, pero. Ha? Hindi ho yun ang kanta ni God. Ito ang kanta ni God sa atin. Mahal kita, hindi sino ka man. Yun ang kanta ni God sa atin. Tandaan na yung kantang yan. Kahit sino ka pa. Pero, mahal na mahal ho tayo ni Lord. Ayaw niyang manatili tayo sa dati nating kondisyon. Sa dati nating sitwasyon. That's why we declare in New Community, life does get better. Why? When we start thinking like a son and obeying like a servant, life does get better. And that's a very good start. The way and the manner to worship God. Every Sunday we start with praise and worship. Ano ba talaga yung praise and worship? May kaibahan ba yan? Tulad ng sabi ko kanina, praise is just, it generally means, mga positive statements about someone. What's that? Patay na ba yung bass? Patay na siya. Aaron, pakiayos mo. Thank you. Hello? Hello? Ayan. So, tingnan niyo uli yung katabi niya. Ang ganda ng ngiti mo sa ito. Ang ganda ng suot mo ngayon. Roland, pakisabi mo nga kay George, ang ganda ng bigote mo. Ano ba? Hindi, ano pakiramdam pag may pumupuri sa'yo? Saya, di ba? Nakakagaan ng loob. Ang ganda naman ng pantalon mo. Diba? Ang ganda, si Gilbert, ang ganda ng sapatos. Diba? Kulay green. Talagang pinanindigan niya yung gusto na mag-celebrate ng anniversary ng isang buong taon. Pero ito po, although praise is a positive statement to another person, praise is always spoken or acted upon. Lagi nung sinasabi ang praise. Hindi ko tayo pwede magpuri ng... Hindi ko na pwedeng nakapinig ang ating bibig pag tayo ay nagpupuri. Praise is not praise without expression. Praise is not praise without expression. Kaya ang unang hinihilingan ko dito sa ating pamilya ay yung mga lalaki. Men, always lead this family to praise and worshiping God. Always. Pag Sunday, naliligo pa lang kayo, mamaya tatalon ako, mamaya sisigaw ako. Naghahanda pa lang kayo sa bahay, inihahanda niya na. Iisip mo, ano gagawin ko para encourage yung mga pamilya ko, yung mga kababaihan, yung mga anak, para magpuli din sila. Kaya dito na natutong magtaas ng kamay, magsalita, sumigaw. Tatanong ko sa inyo, sino nagturo sa inyo? Wala. Saan niyo nakita? Kung sino nasa harap niyo, di ba? Kasi mahirap makita yung nasa likod eh.
Sige nga, nakikita mo ba yung nasa likod mo, Tess? Diba? Laging yung nasa harap. So ginagaya mo lang siya, no? Pag nagtaas ng kamay, taas ka rin, lalo na napagitnaan ka, first time sa church, hindi nagawa nito mga to. Baliw na yata ito mga to. Tulad kanina, biglang naghihiyaw si Joben. Diba? Is that the way you worship in Rome? Taga-Rome mo kasi si Joben. Taga-Romblong. Romblong. Yun ang sabi niya, taga-Romblong siya. So, praise is not praise unless it is spoken, unless it is acted upon. May pagkilos at may pagsasalita ko tayo sinasabi. Ito man ay katamtamang lakas o napakalakas. Nag-search po ako ng konti about praise. May tatlong katangian ang praise. At inumpara ko siya sa tunay na umaaring mahalagang pagkunan ng kahulugan ng praise o pagpupuri. At ito po ay sa salitang Grego dahil halos lahat po ng bagong tipan ay naisulat sa Grego o Greek. Ang lumang tipan, nakasulat po siya sa Hebrew. So let's look at it. Three words that praise would be described as, sabi nyo, ainos. A narrative which denotes praise. Pag sinabi ng narrative, kwento. Kwento ng ano? Anong ginawa sa inyo ni Lord? Anong ginagawa sa inyo ni Lord? O ginagawa sa akin? Ano pa yung gagawin? Yan eh. We praise God for what He does and what He intends to do. Kaya minsan, may narinig po tayo na hindi pa na ginagawa, dinideklara na natin. Sabi ko sa inyo kanina, anong gusto mong maging, ideklara mo. Because our God creates through speaking. Hindi naman ho parang gumagawa ng play si God. No, He declares. In the same way, He teaches us to declare what we want to happen in our lives. Okay? Mrs., kasama niyo ba si Mr. ngayon? Deklarahan niyo yung Mr. niyo kung anong ang gusto niyo maging yung Mr. niyo. Pakilapitan lang yung Mr. niyo. Takbo. I-declare niyo Eh, pag may bulong, i-declare nyo. Magiging guwapo ka. Ay, hindi, magiging mabait ka. Deklarahan nyo. So, yung mga nangarinig, saksi ko kayo, singilin mo sila. Hindi, totoo. When you declare something what God is planning for the life of a person, parang pinupuri nyo na rin si God. Kasi ibig sabihin, naniniwala kayo na kaya niyang gawin ito doon sa taong diniklarahan mo. Hindi ho yan doon sa kaya natin gawin. Wala ho tayo talagang kayang gawin. Dahil ang tao ay mahina. Kaya lang ho tayo lumalakas dahil sa pagsama ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga ho tayo nagkakasala. Pero dahil tayo ay naniniwala na ang Panginoon natin, Jesus can do anything. Christ can strengthen us to do everything. Kaya ho tayo lumalakas. So, a narrative denotes, ainos is a narrative which denotes praise. Kumbaga, sa buhay ko, pwede ko sabihin, Panginoon, maraming salamat po. Lord, wala ko kaming makakain, Panginoon, na bumabagyo, pero nanalangin po ako sa inyo sa aking puso. Grabe ginawa mo, Lord, yung kapitbahay namin, nagdala ng pinakabit, ang sarap. Busog na busog ako, Panginoon. Sa tingin mo, pakikinggan ka ni Lord. Tuhan-tuwa si Lord. Kahit alam niya na yung ginawa niya sa'yo, gusto pa rin niyang marinig. Ang tinig natin. Sino dito sa mga magulang na hindi nagnanais marinig magkwento sa kanya-kanya? Tay, grabe, napasa ko yung exam ko. Tamo. Oh, 0 out of 0. At least 100 doon. 0 out of 0. Hindi. Ang magulang, ang ama natin, nais pakinggan ng ating tinig. Pinagkikwento tayo. Ako ano? Nag-yes no, next time. O mamaya, pag nagpuri tayo sa Panginoon, huwag na natin tipirin, magkwento tayo. Second characteristic is ainesis. Sabihin nyo, ainesis. An act of sacrifice. Ito po, kaya naririnig nyo, yun sa inyo dito na medyo madalas sa church. There is a sacrifice of praise. Sakripisyo talaga magpuri.
Sakripisyo talaga. Kasi bubukam yung bibig mo eh. Sakripisyo talaga magtaas ng kamay. Kasi ayaw mo. Gusto niyo ba talaga? Sakripisyo. Alam mo maganda sa sakripisyo, kahit ayaw mo, gagawin mo. Kasi alam mo itong tama at matuloy. Yan, kaya kadalasan, lahat ng ginagawa natin sa church ay sakripisyo until it becomes us. Kahit yung pagpunta nyo dito, it's a sacrifice of faith. Yung ilan sa inyo, taga Bulacan pa. Iba taga Taguig. Iba taga Pasig. Diba? Yung iba taga dyan lang sa likod. Saan man kayo galing? From where you came from your house to here, is already a sacrifice. Namasahe ka, di ba? Hindi ka nang pwedeng sumakay ng jeep at sabihin mo, mga driver, punta mo ako sa church, pwede ko ba libre na lang? Hindi, di ba? Sakripisyo, idadagdag mo yun sa budget mo. But, this sacrifice, you're doing it not for yourself. You are doing it unto God. And when you praise God, and He inhabits the praises of His people, we will be blessed. Nakikita ni Lord ang sakripisyo natin. Hindi siya natutulog. Sasagutin ko na yung tanong ng kanta, natutulog ba ang Diyos? Hindi. Hindi ko siya natutulog. Nakikita niya, nababantayan niya po. He's watching over us day and night kung ano ang ginagawa niya. Then, Aineo. Ito na, yung sinasabi ko kanina sa inyo. Aineo, to speak in praise. So, tatlong bagay ho, nagkikwento tayo. Ito ay isang handog o sakripisyo. Ito ay sinasabi. So, tatlong bagay ho, tuwing araw-araw sabihin natin, magpupuri ako sa Panginoon, ikikwento ko. Ang kwento ng Panginoon, yung testimonya ko sa Panginoon, ikikwento ko sa Panginoon. Ikikwento ko ulit. Hindi yung magsasawa ang Panginoon. Kahit ulitin nyo. Kaya lang ho, ang Panginoon, hindi ho siya tumitigil ng kakakilos. Kanina dinideklara natin, may bagong gagawin ng Panginoon. Kasi alam niya, tayong mga tao, madali tayo magsawa. Totoo hindi? Totoo. Subukan nyo magkulang ng adobo 2 linggo straight. Ako honesty po, yung kinain, honesty I'll be honest, this is a confession. Yung kinain ko nung lunch, ayoko nang kainin nila. Totoo. Gusto ko bago. But, I had to sacrifice. Yung kinain ko nung lunch, kasi pag nagluto kami, kainin ko rin ng gabi. Kwento lang. So, kagabi, isa sa pinakamagandang yugto ng aking buhay. Bakit? Wala akong ginawa na sa bahay ng praise the Lord. Sa loob ng 3 buwan, nakahanap din ako ng paraan para magpahinga. So, nasa bahay lang kami, ako nung nag-TV, pakape-kape, ako nagluto. Okay? So, nagluto ako, tanghalian kami, gumawa ako ng apritada na chicken. Alam ko marami magigal yung magluto dito. Sabi ko nga, hindi ko inuulit yung kinakain ko. Alam mo ginawa ko nung gabi? Mag-aalas sa isla, kinuha ko isang chicken. Iniwa ko, kustublito ko. Gumawa na naman ako, out of what I cook something else. So parang gumawa ako ng paella na hindi naman paella. Just because I want to satisfy my appetite. Pwede naman, di ba? Pwede naman. So, kaya ang Panginoon ay laging kumikilos. Laging kumikilos. At pag kumilos ang Panginoon, paangat ng paangat, pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, payaman ng payaman. Kung hindi pa tayo mayaman, we have to get to the promised land. Okay? We have to reach our promised land, ang lupang pangako. Because in the desert, wala ko talaga maaasahan. Naalala ko kayo tuloy yung kanta ng America in the desert. Pag nasa desierto mo tayo, pag doon tayo namumuhay, kahit anong gawin nating sikap, hindi kita asan sikap. Tuyo nga doon, tagtuyot sa desierto. Himala lang ng Panginoon. Maganda ba ang himala? Oo. Kung gusto natin ang himala araw-araw, we go to the promised land and live by the wisdom, praise and worshiping God. Then, every day, will be a life of miracle and great things for us. So there are 7 things I want to teach you about praising God. And alam nyo kasi sa Hudyo, yung mga words nila nakabatay ho sa action.
So pag sinulat nila, originally ang mga salita sa Hudyo, dinodrawing nila, katulad ng praise. Pag sinulat nilang praise, isang taong nakataas ang kamay, tsaka dalawang tumpok. So iba eh. Mahirap kung pag-aralan, mahirap isulat ang Hudyo. But I'll tell you later on what it's all about. So let's start with, we call this the 7 ways to praise the Lord. Ito ay ginagawa na natin dito, but gusto kong bigyan linaw sa atin at bigyan kahulugan. Ano ba yung ginagawa namin tuwing linggo? Patas-tas kami ng kamay kung bago kayo dito. And probably you'll find meaning. Because all God always gives meaning to what He wants us to do. So, una, sabihin nyo, Yada! Yada! Okay? Di ba sabi ko sa inyo kanina, how do you reach out to God? Basta ano mo na lang mo. Ayan ho, ibig sabihin ng God. This means to show reverence or praise with extended hands. Okay? Nakataas. Yan lang yung yada. Yan ang ibig sabihin ng yada. Dalawang kamay, nakataas. Parang, kasi meron ng tao nagpe-praise and worship. Kasi pag nagpe-praise and worship tayo, kinakausap natin sa Lord. And the Lord will talk back to us. He will reveal Himself. When we humble ourselves before God, ito yung epekto nun. Ihahayag niya ang kanyang sarili. Actually, kahit mayabang tayo, ihahayag niya yung sarili. Kaya lang, pag tayo mapagkumbaba, natatanggap natin yung sinasabi niya. Pag mayabang tayo, ganito yung forma natin. Sabihin ni God, ako tatay mo. Sabihin ni God, ako ang provider mo. Ano, iniilaga natin yung sinasabi ni God, yung inihahayag ni God, yung nire-reveal ni God sa atin. Kaya minsan nagpupuri tayo, hindi natin kilala yung pinupuri natin. Kasi pag nagsasalita na si Lord, sinasangga natin. Para tayong si Bruce Lee. Pero pag nakataas ang kamay mo, parang sinabi mo, sige Lord, hold upin mo ako. Bibigay ko sa iyo. Lord, I give you my heart. Diba? Lahat ibinibigay ko sa iyo. Sige Lord, gawin mo ang nais mo sa akin. Hindi ako aangal, hindi ako tututok. Parang may nakatutok sa likod mo. Oh, ito na lahat to. Yan ho yung expression ng dalawang taas ng kamay. Ang tawag po dyan, yada. Pero minsan, pwede nyo gawin to. Yada! Yada! Pagtaas mo ng kamay, parang sinasabi mo lang, Lord, ang hirap ng sitwasyon ko ngayon. Pwede bang tatay naman kita? Pwede bang kargahin mo ako? Sino rito ang tumakbo ang kanilang anak sa kanila at nakaganit? Yung alam nilang makakahanap sila ng protection sa presensya mo. Ang tingin nila sa inyo, pag nandun sila sa presensya nyo, nakasandal sila sa pader. Alam niyo naman yung sandal pader, di ba? Yung mapipina. Ganun din. When you're going through something, kaya nga sinasabi ko, kahit anong pinagdaraanan natin, magpuri tayo sa Panginoon. Yada! Tay, kargahin mo naman ako. Alam niyo, pag inangat tayo nila, wala tayo sa ano man sitwasyon niya. Dalawang kamay pa, hindi ang bilis nun. Totoo lang. I'm talking about the spiritual things of God. If you think, kung tayo mag-iisip, kung paano mag-isip ang mundong ito, hindi ho natin siya maunawaan. Pero napakasimple lang ho, kasi ang pananampalataya sa Diyos, parang mga bata nga lang. Tingnan niyo yung mga bata pag naglalaro, wala akong pakialam yan. Hindi nila wala silang pakialam kung nakakain sila, kung nakaligo sila, kung nakatulog sila. Basta gusto nila maglaro, maglalaro yan. Tama? And God is asking us to have a childlike faith. Pananampalataya na tulad ng isang bata. Lord, kahit hindi ako kumain ngayon, kargahin mo lang ako. Okay na ako. Actually, totoo siya. Kahit magpakabusog ka, hindi mawawala yung sitwasyon niya sa buhay. Pero pag kinarga tayo nila, nagpuri tayo sa Panginoon, Yada! Yada! Sabihin nyo, Yada. Yan lang po ang Yada. Hold up. Okay? Karga. Yun lang. Yada. First. Second, ito na. Katunog din niya. Toda. Ayan. Toda. Sabihin nyo, Toda. Hindi ho yan yung mga asosasyon ng tricycle, okay? Toda, yan.
To show agreement by extending. Parang yada rin siya eh. Kaya lang yung dalawang kamay. Toda, isa lang. Okay? Kung may inihahayag sa'yo si Lord, at nararamdaman mo, kanina na nagtaas kayo ng kamay, may naramdaman ba kayo yung sinasabi si Lord sa inyo? Gabi na yung sinasabi sa'yo? He will use you. So, pag ganon, ang pinakamagandang parang kakalinsabay na makikita nyo, parang pag may inihayag sa'yo si Lord, pupurihin mo siya, tatas mo yung kanang kamay mo. And then you say, Lord, yes. You say, Amen. Kung baga magsasarado kayo, kung baga tayo ay magsasarado ng transaction, di ba? Di ba? Nagkakamay tayo, nagkakaintindihan na tayo. Ngayon, dahil ang Diyos ng Our Father who art in heaven, and we always declare that heaven is taas. So, pagtakas natin ng kamay, parang, Lord, okay, kamayan mo ako, kakamayan kita. Okay. And that's praising God. Ang tawag doon, Toda. Ano nga ito? Ito. Okay. Tricycle. So, hindi na makakalimutan. Di ba? Toda ay number 2. It's a handshake, it's a seal. Panginoon, nag-a-agree ako sa sinasabi mo. Pinupuri kita. Now, yung pangatlo ay dan, 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 dan. 1, 2, 3. Hindi ko siya si Obama. Pero kaya madaling tandaan, di ba? Presidente siya ng United States. Barak! Ang pagpupuri naman pong ito ay kadalasang makikita natin doon sa mga may altar. Dito ho, wala tayo talagang altar. Pero ang pinaka-altar po natin ay ang lugar na ito. Actually, ang pinaka-altar po natin talaga itong puso nito. So wherever you are, you can worship God. But ang kakaiba ho sa barak ay ito. Ito ho yung posisyon ng pagluhod at pagpapakita ng pagpapakumbaba. Ang taong lumuluhod ay nagpapakita ng pagpapakumbaba. Okay. Meron nung nagturo sa akin sa mga ninong ko, kung ikaw ay magbibigay-galang sa isang tao, dahil may tao naman talagang mas mataas sa atin, di ba? Ino-honor natin. Which I do to him. Kasi tagapagturo ko siya. Pag dumarating ko yan sa office, lumuluhod ako, pero kaliwa. Hindi ako lumuluhod ng kanan. Basta tao, kaliwa ginamit. This is me. Kaliwa ang ginagamit ko. But before God, dalawa. Anong sinasabi mo, Lord, nagpapakumbaba, hindi ako makakatayo kung wala ka. Hindi ako makakatapos ng pag-aaral ng sarili ko lang kung wala ka. Lahat ng tinatamasa ako sa buhay ay wala. Kwento lang po. Minsan naiisip ko, si Lord talaga, minsan kasi di ba pag meron tayong mga ari-arian, meron tayong achievement, we hold on to it. Kasi achievement yan eh, success yan eh. But sometimes when God comes into our lives, naalis na lahat yun. Salbahay ba si God? Hindi. Gusto niyang palitan ng bago. Bakit ko nasabi yan? Kasi po, bago ako naging worshiper ni God. Meron akong apartment, meron akong Mercedes-Benz, magandang trabaho ko. Kumikita ako siguro ng mga 1980, kumikita ako ng 25,000. Malaki na yan kumpara. 1980s pa yun. So I have a Mercedes-Benz. I live in a hotel. Pagkakain ako, sa sign check lang ako. Pababa lang ako sa restaurant sa hotel. I have everything. I have clothes. But when I look back, nawala akong lahat yun. Nawala yung Mercedes-Benz, nawala yung mga gamit ko, nawala yung mga nalitong ko, nawala yung mga apartment. And now I realize, lahat ng meron ako, galing sa Diyos. Hindi sa sarili kong pagpapako. Ano lang ginawa ko? Naniwala. Ang taong naunahang natutunan ko sa church ay ang magpuri sa Panginoon. There's anything na kailangang maging dalubhasa tayo. If kung pwedeng gamitin, actually walang dalubhasa sa pagpupuri. But kung meron man isang bagay na kailangan talagang nasa sa puso't kaluluwa at spirito natin, yan ay ang pagpupuri
sa Panginoon. At yung pagpupuring kalugod-lugod sa Kanya. Wala na ikalulugod pang Panginoon, tayo nagpapakumbaba sa Kanya. Sabi nga ng Biblia, lagi natin sinasabi, God opposes the proud. Yan yung hanggang pag nagsasalita si Lord ng ila-ila. But gives grace to the humble. Lalo na siya na lumuluhod. Imagine ninyo ganito ang posisyon ng puso nyo. Puso araw-araw. Ano kayang mangyayari sa buhay? Yung puso natin ganito. Kasi maliban na lang na desire natin ito talaga, nasa puso natin, hindi naman natin talaga gagawin. Pwede ko iutos sa inyo. Pero alam nyo, pag ginawa nito mula sa puso, ito na nag-uumpisa ang biyaya at gantimpala ng Panginoon. Sabi nga ako sa Psalm 103, which is one of my favorite verses. Psalm 103 says, "Bless the Lord, O my soul." To bless the Lord is to humble ourselves before God and to speak. Minsan mo kasi pag sinasabing blessing, kala natin yun lang natatanggap natin. Regalo, pera, biro. When we bless, literally, bless in Hebrew means speak and declare good things. As most of the time I tell you, I declare God's shalom upon you. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Great favor and wealth surround you. That's why tinuruan ng Panginoon ang Israel na magdeklara sa kanilang mga saserdote. Kung ikaw ay saserdote ng Panginoon, yung blessing natin dito, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Yan po. Ano yung una? Second? Pangatlo? Barak. Okay. Huwag nyo kakalimutan, barak. Pagpapakumbaba. Pagluhod. Ito, pangapat. Sahin nyo natin. Tehila. Yan. Alam niyo ba ang Panginoon ay sumusulat? At sumusulat siya ng mga awitin sa ating mga puso. Kaya sabi ko ng Biblia, umawit ka ng mga bagong awitin. Dahil ang Panginoon ang sumusulat ng titik. Alam niyo minsan, nagsusulat po ako ng kanta. Sama yung gitara ko. Tumutugtog lang po ako. At habang tumutugtog ako, I sing a melody. Minsan tugtog lang ako ng tugtog. Tugtog lang ako ng tugtog. And I asked the Lord, Lord, give me a song. Nag-compose ko kasi kung hindi magkahiwala yung himig tsaka yung titik, laging sabay. That's the way I compose. Meron nung composer na una yung titik. Meron naman na una yung himig. Pero ako laging sabay. So, minsan mo ganito lang ako ng ganito. Hanggang hinihintay ko si Lord. Papumbaba, lumalapit siya sa ating mo ako. Linisin mong lubos ang puso ko. Nais kong makita ka. Mamasdan iyong kalwalhatian, masilayan ang kabanal-banalan at mag-aral sa iyong paanan ang kapahingahan ko, umimlay sa piling mo. So, tugtog lang ako ng tugtog, and then dumating yung himig, dumating yung titik.
And I wrote this song. It's called Kapahingahan Ko. Na, ganyan, parang ganyan ho yung tihila. Tihila is a song of praise. You praise, inaawit mo siya. But hindi ho siya aral. Ang tihila ay isang awitin o isang pagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit, pero hindi siya rehearsed. Hindi siya nakasulat dito. Diba pag kumakanta tayo, may mga titik tayo dyan. Ang tihila o hindi, nagmumula siya talaga. Parang hinihila mo siya mula sa puso mo. Tihila. Kaya minsan nung sinasabi ko sa inyo, diba? Kumanta ka lang. Hayaan mo ang Panginoon. Yung sinusulat ng titik ng Panginoon sa puso mo, ilabas mo sa bibig mo. Kaya sinabi ko kanina, di ba? Kahit wala ng musika, pwede pa rin tayo magpuri sa Panginoon. Hindi mo nalilimitahan ng tugtog ang ating pagpupuri sa Panginoon. Kahit wala akong musika, pwede ho tayo magpuri sa Panginoon. Tandaan niyo yan. Kahit tayo lang, minsan po nag-fasting kami. And I was talking to the Lord. Kasi yung talagang fasting, alam niyo yung fasting pag-aayuno, yung hindi ka kumakain. So, wag lang, pag nag-fasting kayo, wag lang yung hindi kayo kakain. Para hindi lang kayo kumain kasi fasting kayo. No? When you fast, you pray. So, kung kumakain ka, ba, Lord, bukas magpa-fast ako ng tanghalian. Hindi ako kakain ng tanghalian. Pag sinabi niyo, kung kumakain kayo, limbawa ng, how long do you eat? 15 minutes? 30 minutes? So, instead of eating, you pray. Anong sinasabi mo dito? Lord, mas mahalaga ka kaysa sa pagkain. Kakausapin kita. Hindi ako kakain. Mas mahalaga ka kaysa pagkain. Kakausapin kita. So, ginawa ko po yun. 30 days yun eh, sa lupong. I think that was about 2001. So, nandun na ako, nagpe-pray na ako. Tanghalian, nagpe-pray ako. And then sabi ni Lord sa akin ito, anak, kantahan mo naman ako. Ito lang yung gitara ko. Hindi kita pinatutugtog. Sabi niya sa akin, ganyan mo kami mag-usap ni Lord. Kumanta ka. Sige. Sabi niya sa akin, may request ako. Ano yun? Trading my sorrow. May request pa nagre-request si Lord. Nag-request siya sa akin. Kinanta ko. Nakaupo ako, din nag-pray ako. I'm trading my sorrow. Nakakainda. I'm trading. Maya-maya habang lumalang, my shame, I'm laying them down for the joy of... Siyempre, ginaganahan na ako eh. Ano sabi ni Lord? Sayawan mo nga ako. Ha? So, tumayo ako doon, nananalangin ako, sumayaw, I'm trading my... Although alam ko yung kanta, nung panahon na kinausap ako ni Lord, hindi ko alam na sasabihin niya sa akin kumanta. May panahon, okay? Yung pagpupuri niya natin sa Panginoon, hindi na po siya nakasulat dito. Huwag po nating asahan niya. Mawawala yan, sabi nga. Mas mabuti daw yung nakasulat sa papel kasi yun din nabubura. Ito, pag wala ng charge. Wala na. Ganun din po. Paano kung wala ng musika? Wala ng mga titik. Hindi na ba tayo magpupuri sa Panginoon? Hindi. Kaya isulat ng Panginoon yung mga titik sa original tablet. Ito ang original tablet. Si Lord ho ang kauna-unahang nag-invento ng tablet, hindi Apple. Ito ho. This is the tablet of ours. And God writes His praises. So we can praise Him back. Yan po ang tihila. So may mga panahon na kumakanta tayo, tapos na yung awitin, tuloy pa rin yung tugtog, magtihila ho tayo. Magtihila ho tayo. Kumanta ho tayo ng ayon dun sa daloy ng himig ng banal na espiritu. Kumbaga sa Ingles, i-describe nyo, it's something spontaneous. It's unrehearsed. Katulad ko ng praise and worship na yun, bagamat nag-soundcheck kami, hindi ko kasi alam na ako mag-lead ng praise and worship. Dahil nga ako, dalawa sa ating musicians ay hindi nakarating. May dahilan din sila, kaya hindi nakarating. So, kailangan kong mag-lead ng worship. At ako talaga yung naka-designate na mag-preach. So, dahil Pastor's Appreciation Month, sinamantala ko na. Ako na lahat. And that's all glory to God. Kasi yung patotoo ko bago ako natuto magpuri sa Panginoon, hindi ako nagsasalita eh. Marami sa inyo rito nakarinig ng aking testimony. When I was singing,
You know, yung kinabubuhay ko dati, I'm a professional singer. I was with the music making company for long years. Pero isang bagay lang ang hinihiling ko sa kanila. Pakantahin mo na ako buong gabi, buong magdama, huwag mo lang magsasalita. Dahil takot akong magkamali. Takot po akong magkamali magsalita. Baka pagtawanan ako ng tao. Pero purihin ang Panginoon. Kung ano yung kinatatakutan ko noon, kung ano yung hindi ko ginagawa noon, kung ano yung hindi ko alam noon, yun ang itinuro niya sa akin. Ang pagpupuri, natatakot ba akong magkamali? Hindi na. Hindi na ako natatakot. Kasi sinasabi ko, pagpupuri sa Panginoon. Siya ko ang naglalagay ng titik sa mga puso nyo at ito ay aawitin mo para sa Kanya. Una, ano nga yung una? Pangalawa? Pangatlo? Pangapat? Ito mainit-init pa to. Basahin nyo. Diba? Okay? Guwapo, no? Yan. Zamar. To clap the strings to celebrate. Yun lang po. Zamar means to strum the guitar. Pero can also be referred to playing musical instruments. But specifically, ang zamar po ay ginagamit ng mga Hudyo when they pertain to praising God using the string instrument. Anything that is of string instruments, yun po ang zamar. So wala po siyang awit, pagtugtog lang. Kanina po, nag-pause kami, hindi kami kumakanta, nagtugtugtugan lang kami. Kanina po, nagsazamar kami. Okay? With the progression that we know, all know, yan, zazamar. Samar na tayo! Ganun lang kung kasimple. May questions so? Wala. Pero ito ang gusto kong gawin. Meron isang bagay na pwede tayo magsamar kasi hindi po lahat sa atin dito, aminin mo natin, hindi nakakatugtog ng gitara. Tama? Meron hindi nakakatugtog ng bass, o ng drums. Pero meron po tayong pwedeng gawing tunog sa pamamagitan ng instrument na binigay sa atin ng Panginoon. Isa ho yan ay tinig, pero meron pang isa. Okay? Taas nyo nga yung kanang kamay niya ganito. Ganito lang. Yung isa ganito. Pagtututin mo. Sige po. Kumalak pa kayo hanggang gusto mo dahil pinupuri na ang Panginoon. Huwag niyo akong hintayin kung pipigilan ko kayo. Kahit hanggang matapos yung service, kumalak pa kayo. Para sa Panginoon mo yan. Praise God. Nung ako'y nag-aaral pa sa pangunguna sa paglilid ng praise and worship, meron mo akong isang teacher. Ang sabi niya sa akin, alam mo, pag pumapalakpak ka, may dalawang bagay ka ang alaman. Pag nag-zazamar ka, using your hands, may dalawang bagay ka ang alaman. Una, pinasasalamatan mo ang Panginoon sa lahat ng ginawa niya, sa ginagawa niya, at gagawin pa. Diba? Ganon din tayo pag nakakapanood tayo, diba? When we appreciate somebody who's performing, diba? Pinapalakpakan natin. May isa pa. Pag pumapalakpak po tayo, pinapaalala natin kay Satanas kung saan siya pupunta pagdating ng Panginoon Jesus. Saan pupunta si Satanas? Sa impyerno. Wala pa po siya doon. Papunta pa lang siya. Kaya naghahanap po siya ng damay. Huwag po tayong sasama sa kanya. Alam niyo ba, pag napunta siya doon, wala na siya, hindi siya makakalabas. Doon na lang siya. Araw-araw tinutorture sa doon. Yun ang kaparusahan niya sa pagre-rebelde sa Panginoon. Kaya naghahanap po siya ng damay. Tingnan mo yung katabi mo. Ayaw mong tingnan niya, hindi madadama yan. Nagpupuri sa Panginoon yan. Di ba? Malalaman ho natin kung sino tayo eh. Dahil sa lumalabas sa ating bibig. What we do does not define who we are. It is who we are that defines what we do. Kung tayo ay anak ng Diyos, tayo ay lingkod ng Diyos, tayo nagpupuri sa Diyos. Okay? Mamaya, may sabihin ako sa inyo. So, number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. Ito na. Ito na yung pinakalagi nating ginagamit.
At kahit tuwing eleksyon, ito po ay ginagamit pa rin natin dahil tayo nagbabasa ng ating mga reading assignment. Pinapaalala lang muna, ating media person na tayo po ay may reading assignment dahil kasama ho yan sa ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. 1, 2, 3! Ayan, ginagamit din ho natin yan tuwing eleksyon, di ba? Halal! Ayan. Okay? So, ipag-pray po natin. Advertisement na ipag-pray po natin yung mga kandidato na nais tumakbo bilang presidente. Okay? Halal. Makikita nyo yan sa salitang hallelujah. Doon nyo makikita lagi. Yung ja, yun no ang abbreviation ng Yahweh. Hallelujah. Kaya praise the Lord ang literal. To be clamorously foolish unto the Lord, dancing, laughing, leaping, and twirling. Pero pag sinasalita nyo siya, hallelujah! Hindi nyo siya pwede sabihin, hallelujah. 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 Hallelujah! Mamaya papaliwanag ko sa inyo bakit. Kasi natutuloy. Pero alam nyo, may maganda po akong meaning na nakita ng halal. Although, ang action po para sa halal ay parang nababaliw ka sa pagsayaw, pagtawag, ay tulad na lang ko kanina, magsayaw si Joven, di ba? Sisigaw, yan ang ginawa ni David noong ipinasok ko yung arko ng Panginoon sa Jerusalem. Naghubad ho siya ng kanyang damit. Nakabrief lang siya. At nagsasasayaw siya sa kalagitnaan ng buong Israel. Pinapakita niya, wala akong pakialam kung ganito ang itsura ko. Ang ginagawa ko, ang pinapupuri ko ang Panginoon. Alam niyo ako yung isang taong ayaw na ayaw kung masisira yung forma ko. Pag lumabas ako ng bahay na maayos yung damit ko, hindi ako pinapawisan, mabango pa rin ako. But when I learn to praise God, wala akong pakialam kahit tumulo ang uhod ko. Panuhurin mo ko. Ganito, magtuli sa Panginoon. Wala akong pakialam kung anong sasabihin ng tao. Ang pinakikialam ko, anong sasabihin ng Diyos sa akin. That's how I halal. Gusto kong ihalal ang Panginoon. Gusto kong maging baliw sa harap ng Panginoon. Alam nyo, baliw lang talaga yung gagawa ng mga ganyan. Baliw lang talaga. Totoo. Pero nababaliw ka dahil alam mo ang Panginoon mo may kayang gawin sa buhay. Walang tao talaga. Sa normal na kaisipan ng tao, walang gustong makita sa kanyang gumagawa ng kabaliwan. Pero sa spiritual, mas baliw, mas okay. Yan po yung halal. Ngayon, nag-research pa ako tungkol sa halal. Ang original meaning po ng halal ay North Star. Sa Hebrew language siya ay North Star. At ang isa pong meaning pa niya, halal, is to shine. So pag nagpupuri tayo sa Panginoon, ipinapatungkol natin na tila baga ang Panginoon, because Jesus is the bright morning star. Pag nakatuon mo tayo, nagpupuri sa Panginoon, parang sinasabi mo, Lord, sama-sama na yan, pihila, yada, koda, sama-sama, barak, sama-sama na yan. Ituro mo sa akin yung direksyon para ako ay magningning. Because when you praise God, ano nangyayari? Kakaiba ka sa ibang tao. Nahalata ng ibang tao kung sino ang Diyos mo. Kung sino ka. Kanina po, kasi pagkagising ko, di nag-devotions ako. Lumabas ako, paborito ko kasing kalikutin yung, alam niyo yung ex-host. Yung ganito lang siyang kahaba, pero pag nalagyan ng tubig mahaba, meron mo kami sa bahay na tuwan-tuwa ako doon. Every morning, linisin ko yung kotse ko. Binuksan ko yung gripo, sira. So sabi ko, dear, pupunta muna ako, malapit lang ang hardware sa akin. Punta ang hardware. Hindi na pwede, hindi na pwede palitan ng sapatilla. Alam yung sapatilla? Hindi na pwede, pinalitan ko na nawala yung tornilyo. So lumila akong bago. At habang namimili ako, na-overhear ko yung yung mga salesperson. Sabi nila, oh, naghanda ka na ba ng alay mo? Doon ko pinagsasabi itong alay. Para saan? Saan mo? Di ba malapit ng
ang undas. Yung pala pinag-uusapan nila yung alay sa mga espiritu, alay sa patay. Okay? Hindi ako makatiis. I think it's my time to shine. Parang naisip ko gano'n eh. Hindi ako nakatiis, sabi ko. Ano naman yung pinag-uusapan? Ganun talaga to. Ano naman yung pinag-uusapan nyo? Alam nyo, ang patay, hindi nakakain yan. Yung spirito, hindi kakain ng pagkain na panlaman. Ang pagkain ng spirito ay salita ng Diyos. Ngayon, kung gusto mong kumain ka habang buhay ka. So, ginano mo, hindi ako talaga makatiis eh. Wag ko, sabi ko sa kanila, huwag kayong padadaya sa mga kultura at tradisyon na mali. Ililigaw kayo na. Bakit ko nasabi ito? Kasi si Jesus nga is the bright morning star. Siya ang halal. Siya ang unang nagbigay ng totoong pagpupuri sa Diyos Ama. Kaya kung titingnan natin si Jesus, sasabihin na, Lord, ikaw nga maging guide ko sa pagpupuri ko, sa paghahalal ko sa ating Ama. Ikaw yung maging guide ko. Para ang pagpupuri ko, ang halal ko ay katanggap-tanggap sa Diyos. Actually, the reason why our offering is acceptable of God, alam niyo kung bakit? Because of Jesus. Because of Jesus. So mahalaga, pag naghahalal tayo, buong puso natin siyang dinideklara. At buong puso natin itinatalaga at naniniwala na si Jesus ang siyang gumagabay sa ating pagpupuri. May consciousness po tayo. Lord, by your Spirit, yun ang sabi ni Jesus, babalik ako sa aking Ama, pero ipapadala ko sa iyo ang aking banal na Espiritu. Kayo magalala, hindi kayo mauulila. So everything Jesus taught us, everything Jesus taught His first disciples, is going to be taught or being taught to us by His Holy Spirit. Kahit na huli yung paghahalal. Imagine niyo, ano nga yung una? Three. Barak. Arakasandara kandasya rab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 a. Diba? That's chanting. Yun yung chanting ng Panginoon. And when you chant in the Lord, ito yung totoo. This is very biblical. God inhabits. Nananahan po sa atin sa pagpupuri ng kanyang mga anak. Hindi lang po siya feeling good. Pag nag-chant ka about God and the things of God, it's not just about feeling good. Hindi yun. God inhabits. Alam niyo yung inhabits? Nananahan, tumitira. Sipin mo, ang Diyos nakatira sa bahay mo kasi punong-puno ng pagpupuri, punong-puno ng halal, punong-puno ng toda, punong-puno ng barak ang bahay mo. At kung minsan nagsasamar ka pa. Diba? Sipin niyo, nananahan ng Diyos dun sa bahay mo. Dahil ang Diyos ay nananahan sa puso mo. And lastly, ito na. Bakit kailangan isigaw ang Hallelujah? Number 7. Alam niyo pag iniisip ko to, kasi ang Shabbat literally is to address in a loud tone. Kanina nag-pray ho tayo and some of us, we prayed on the top of our voices. Tama? Isinisigaw natin malakas. Para maalala ko yung Shabbat, iniisip ko lang si Andres Bonifacio. Hindi, kasi may tabak siya, di ba? May tabak siya, parang, Sugod! Yung lagi, pag Shabbat yan lagi iniisip ko eh. Kasi hindi ka naman sisigaw ng ordinaryo eh. And usually, di ba kanina kinakanta natin, we wanna see, step by step, for moving forward, little by little, we're taking ground. We're taking ground on what the enemy has stolen from us. Tumbling down and down. Yun mo, sinasabak yun. Parang sinasabak natin yung mga ginagawa ng kaaway sa buhay natin. Hindi mo tinatanggap ang gawa ng kaaway. Sinasabak. O sa Tagalog, sinisibak. Hindi o, sinisibak mo sa pamamagitan ng pagpupuri. Alam mo ba makapangyarihan ng pagpupuri? Kasi pag nagpupuri tayo, sinasabi mo sa kaaway, whose side are you on? Kung sino pinupuri mo, ayan, ito lang, sa normal, nakaisipan ng tao, kung sino pinupuri mo, yun ang kakampi mo. Tama? Kung pupurihin mo ang Diyos, sino kakampi mo?
Pag tumahimik ka, sino kakampi mo? Obvious yun. Dalawa lang ko eh, walang gray area. Pag hindi ka nagpuri sa Diyos, yung isa ang kakampi natin. Sorry, yun ang katotohanan. If you don't praise God at nanahimik ka, the rocks will cry out. So may panahon mo talaga, kahit minsan sa kotse o mag-isa, nagsasabak ako. Hindi ko sinasabak yung kotse ko, no? Doon ako sumisip. Panginoon! Sirain mo, wasakin mo yung ginagawa ng kaaway sa buhay ng alagad kong ito. Saan mo ganun ako mag-pray? Kailangan. Because you have to show how passionate you are doon sa gusto mong mangyari. Malakas. Malakas. Di ba pag sumisigaw ka, diba? Bawa, anak mo, may ginagawa. Tawag ko, tunay ko kasing pangalan Leopoldo. May maingay tayo lang, Leopoldo. So, tawag ko, Leopoldo. Pagdito mo, Leopoldo! 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 O, diba? Pag sumigaw ka talagang magigit ka. Mabubulantang lahat eh. Eh pag nagpuri ka sa Panginoon ng ganyan, naku, kagulo mga demonyo. Ito, ayaw nilang makakarinig ng pagpupuri sa Panginoon. Ayaw. Hindi nga nila masabing Jesus is Lord. Hindi nila masabihin. Kaya kung meron kayong gustong sibakin sa buhay nyo, ito gamitin nyo. Sabakin nyo. Sa pangalan ni Jesus, pinapalayas kita! Yan. Tama na mo yung matahik sa pangalan ni Jesus. Sabihin ng demonyo, pareho lang tayo eh. Alam nyo ba ang demonyo naniniwala rin sa Diyos? Oo, naniniwala din sila sa Diyos. So anong kaibahan natin? Ang kaibahan natin, nagpupuri ko tayo. Sumusunod tayo sa Diyos. So number 1, ano? Ano? Ngayon, kailan natin ihayada, toda, barak, tehila, zamar, halal, at shabak ang Panginoon? Okay? When? Kailan? Ang sabi ho ng Psalm 34:1, sabi, I will extol. Ibig sabihin, papupurihan ko ang Panginoon. I will extol the Lord at all times. Hindi lang tuwing linggo, all times. Yun ba ay pagkagising? All times ba yun? Pagkatapos maghilamos? Pagkatapos mananghalian? Pagkatapos ng merienda? Tapos magpaligo ng bata? Pagkatapos magkisa-asawa? At all times. Hindi ko yan naninilig. Lalo-lalo na yung sa tingin. May gusto ko ipagpasalamat. Hindi ka, Lord. Galing ko talaga. Minsan ako, ang galing ni Lord, nilalabas na yung pagiging creative natin sa pagpupuri. Minsan kasi gusto lang natin maging seryosong-seryoso sa buhay. Dati ko seryoso ako sa buhay. Naging baliw lang ako nung natuto ko magpuri sa Panginoon. Seryoso ako, totoo. Kung nakilala niyo ako, kahit nung nasa church, seryoso. Kahit mag-preach, seryoso ako. Kasi ayaw ako masira yung forma ko. Ngayon lang pakialam. Kung nalalagyan ko ng ngiti ang Panginoon sa ginagawa ko, wow! Ano naman ang buhay ko? Hindi ako nagmamalaki. I boast in the Lord because He has taught me how to praise Him. When you start praising God, great things happen. Life does get better. Dahil yan, when you learn to yada, toga, barak, tehila, zamar, halal, shabak, life does get better. And we do it all the time. At sinong gagawa nito? Ha? Basahin mo natin. Pakihawakan nga sa balikat ng katabi mo. Kaya mo nga, kung may hininga pa yan. Kaya mo nga, kung mabango. Diba? Let everything that's have breath praise
Lahat ho ng hininga, lahat ng may buhay. Pero ito ho ang sabihin ko sa inyo. Hindi dahil nagpupuri tayo sa Panginoon. Maganda ho ang pagpupuri sa Panginoon. Ay kilala natin siya. Kaya mong purihin ng taong hindi mo kakilala. Kasi nagandahan ka sa suot niya. O nagandahan ka talaga sa kanya. The heart of a man need not be near God. Hindi ko kailangan maging malapit ang puso ng isang tao para purihin niya. Pero para sambahin. We praise God for what He does. We worship God for who He is. Kaya nga ang sabi ni Jesus dun sa mga Pariseo, kasi yung mga Pariseo, sumusunod lang ho sila sa batas para maging matuwid sila. Hindi ho sila umaayon doon sa katotohanan na magiging matuwid lang ang isang tao sa pamamagitan ni Jesus. So sinabi na sa kanya, you praise God with your lips, but your hearts are far away from Him. You can praise somebody even if you don't have a relationship with that person. But you can never adore a person. Person lang to without knowing that person. Same with God. We can praise God all day long. We can yada, toda, tehila, and everything, and yet not know Him. But is praising good? Yes, it is. Why I can say this? Because when I say you can praise somebody even if you don't know that person. But you cannot adore somebody which you do not know. I only learned to adore my wife when I knew her better. And now I can say that I adore her. And I adore my God more than my wife. Kaya nga ako yung linggo ko laging nakatalaga rito. Okay, may ano pa na, hindi ko sinasabi na hindi mahalaga ang pamilya natin. Mahalaga ko sila. Pero pag nakatalaga ang isang araw sa pagpupuri sa Panginoon, alam niyo kung may ipaprioritize nyo. Pagdating ng mga panahon na kailangan natin mag-desisyon. Praise is a response to what God does. Worship is a response to who God is. Kaya nga sabi ni Jesus, pag hindi daw tayo nagpuri, ano sabi niya? The rocks will cry out. Totoo yun. Kung hindi magpupuri ang mga tao na siyang humihinga, kahit ang bato, pwede magpuri sa Panginoon. Bakit? Kasi yung bato walang relasyon kay God, pwede siya magpuri. Para rin ho tayong bato kung hindi tayo nagpupuri sa Panginoon. Kasi yung bato, hindi nagsasalita eh. Tama? Anong gusto mo? Maging bato o maging tao? Ikaw mamili. Binigyan tayo ng bibig para gamitin natin sa Panginoon. Binigyan tayo ng kamay para magyada, magtoda. Binigyan tayo ng tuhod para magparak. Binigyan tayo ng kamay para magsamar. Binigyan tayo ng halal, ng tinig para maghalal at magshabak. But more than praising God, sa lahat ng pinagtawanan, nakita at ginagawa natin, pinakamahalaga na sa pagpupuri natin sa Panginoon at hinihayag ng Panginoon ang kanyang sarili, doon sa mga nagpupuri sa Kanya, matutunan nating sambahin ang Panginoon kung sino siya. Kanina ho, kumakain kami mag-asawa nagkikwentuhan lang kami. Siguro mga 2/3 ng kwentuhan namin always about God. The 2/3 is about us, our dreams. But tuwing mag-uusap po kami, minsan nag-uusap kami about God sa kotse. Papunta lang ho kami. Cubao ba tayo papunta no? Punta lang kami ng Cubao. Kwentuhan kami. Hindi, sabi ni God. Hindi, alam ba yung ginawa? Kinausap siya. Kwentuhan na kami. Parang kwentuhan na eh. Wala yung sa lolo ko. May parang gano'n. No? Parang nagpapagaraan kami na sinabi sa amin ni God. So, alam nyo, we're so engrossed in talking about God. Alam nyo saan kami pinulot? Hindi namin wala yan. Malapit na kami sa toll gate, papunta sa... nasa libis na kami. Naligaw kami dahil naligaw kami sa presensya niya. We're talking so much about God, we got lost, and I don't mind. We're so happy and we were laughing because, kahit naantala kami ng sandali, and yet, hindi ko pwedeng palitan yung mga sandali na pinag-usapan namin ang aming Diyos, ang aming Ama. Alam nyo, pag Sunday, wala kang mawawala sa atin kung di muna tayo maglaba. Honestly, I'm being honest, this is my heart. Kung hindi muna tayo
magpagupit, o hindi muna tayo magtrabaho. Hindi tayo nagpuri sa Panginoon. Ang laki ko nang nawawalan sa atin. Ang laki. Nawawala ho sa atin yung oportunidad na mailabas yung nilalagay ni Lord sa puso natin. Nawawala yung oportunidad na tayo naman ang magbalik at i-bless. Siguro yung iba sa inyo na madalas sa church, hindi pa rito, naririnig ko, oh, na-bless pa kayo? Naririnig niyo ba yun? Na-bless pa kayo sa message? Na-bless pa kayo sa praise and worship? I do not ask that. Sa tagal natin nakakilala, narinig niyo ba akong sinabi ko yan? Why? Kasi I come here not to be blessed. I come to church to bless my God. Because every day, God blesses me. And if you don't feel like being blessed, you go to the promised land. Stop living in the wilderness. And praise God. And on your journey from the wilderness to the promised land, start yadaing, start totawin, start all these things, halal, zamar. Pagdating nyo sa promised land, gawin nyo yan ng walang patid because it is the wisdom that God gives us at every day. We will live a life that is greater than yesterday. A miracle that we will always see each and every day of our lives. Yes, there are still miracles, pero hindi siya sa wilderness. The miracles are attracted to how we live, how we praise God, how we worship God. I tell you, my wife always prays about herself. Pinapanalangin niya siya. Lord, I am a soul magnet. I am a soul magnet. Nakikita ko po, yung mga taong, kahit hindi namin kilala malapit sa Kanya, yung mga pinag-pray niya, mga kaluluwa, malapit sa Kanya. Because she declares, and she agrees, she's praising God that way because that's how she was made and how God wants her to be, a soul magnet. Ako dinideclare ko sa sarili ko, I'm a money magnet. Money magnet. Mahilig ko kasi kumamigay. Ako nag-iwag. For those of you who know me, alam mo, mahilig ako kumamigay. At isa sa pinakamahalagang maibibigay ko sa isang tao ay ang aking wardrobe, not money. Mga damit ko po at sapatos. Dahil ang damit ko po at sapatos ay pinakakaingatan. If I give you my clothes, mahalaga ka sa akin. It's not that some of you are lesser. Hindi po. Because this is the way I praise God. I love what God gave me. And I would like to give it to people. Sa gabi pong ito, tingnan po natin yung katotohanan na mas mahalaga at mas kapaki-pakinabang ang magpuri sa Panginoon sa lahat ng sandali, anumang sitwasyon. Dahil ito po ay nagdadala sa atin doon sa sitwasyon kung saan mas maunawaan natin ang nais gawin ng Panginoon sa buhay natin kahit na ito ay tila baga hindi ayon dun sa iniisip at plano natin. Sabi nga ako ng Biblia, lahat daw ng plano natin ay itulog natin sa Panginoon upang ito ay magtagumpay. Pero habang naghihintay ho tayo sa katuparan at sa katagumpayan ng plano natin na idinulog natin sa Panginoon, anong gagawin natin? Magpuri. Magpuri tayo sa Panginoon. Walang patid, walang humpay. Ulitin ko po. Sa araw ng linggo, sa araw-araw, kung ikaw ay tumigil sa mga bagay-bagay na pinagkakaabalahan natin, wala akong kawalan sa atin. Pero pag hindi ko tayo nakapagpuri sa Panginoon, kahit ilang minuto sa isang araw, ang laki po ng nawawala sa ating pagtatao. Ganito po ang gusto niya. Hindi ko na. Napakuha ka ng picture. Oh, that's okay. That's a sign of peace. Sinasabi ko lang sa inyo ang gusto ni God, hindi ganito.
And Jesus made a way para makapagpuri tayo ng katanggal.